Ako si Tess Reyes, 28 taong gulang, at katatawag lang sa akin na isang palamunin na hindi kayang mabuhay mag-isa ng sarili kong ina sa harap ng 50 bisita sa kanyang anibersaryo. Idinagdag pa ng aking stepfather, "Hindi namin kailangan ang mumurahin mong regalo. Kunin mo yan at lumayas ka." Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Numiti lang ako, binuksan ang kahon, at sinabi sa kanila kung ano ang nasa loob. Mula nung gabing yon, hindi na tumigil sa pagring ang telepono ko. Pero may natutunan akong mahalagang bagay. Hindi lahat ng tawag ay kailangang sagutin. Bago ko ikwento ang buong pangyayari, kung sa tingin mo ay karapat-dapat itong pakinggan, mangyaring maglaan ng sandali para mag-like at mag-subscribe. Pero kung gusto mo lang talaga at kung hindi naman nabala, mag-iwan ng comment kung saan ka nanonood at anong oras na dyan. Upang maunawaan kung bakit ako nakatayo doon, hawak ang kahon na yon, kailangan ko kayong ibalik sa nakalipas na 12 taon, sa araw na nagkawatak-watak ang lahat. Ako ay 16 na anyos nang matanggap ko ang tawag na nagpabago sa lahat. Ang tatay ko, si Daniel Reyes, ay isang inhenyero sa konstruksyon. Hindi kami mayaman, pero siya yung klase ng tao na mag-overtime sa trabaho para lang madala ang pamilya sa beach tuwing weekend. Siya yung klase ng ama na naalala ang bawat school play, bawat parent-teacher conference, bawat maliit na sandali na nakakalimutan ng karamihan sa mga tatay. Noong Martes ng umagang yun, hinalikan niya ang noo ko bago umalis para sa isang business trip sa probinsya. "Pagbalik ko, bibisitahin natin yung unibersidad na tinitignan mo," sabi niya. "Simulan mo nang isipin ang kinabukasan mo, anak." Hindi na siya nakabalik. Nakatulog ang isang truck driver habang nagmamaneho. Sinabi nila sa amin na mabilis ang pangyayari, na hindi siya nahirapan, na para bang dapat itong makagaan sa pakiramdam. Sa libing, pinanood ko ang aking ina, si Elena, na tumatanggap ng pakikiramay ng may praktisadong hinhin. Akala ko sabay kaming magluluksa. Nagkamali ako. Sa loob ng 2 linggo, naimpake na niya ang lahat ng gamit ni tatay sa mga karton. Ang kanyang mga libro, mga gamit sa trabaho, pati na ang relo na bigay ng kanyang ama. Hindi niya ako tinanong kung may gusto akong itago. Kahit isa, wala. Nalaman ko kung bakit nang marinig ko siya sa telepono isang gabi. Mahina ang boses pero hindi maikakaila ang pananabik. "Dumating na ang pera mula sa insurance," sabi niya. "Makakapagsimula na ako muli." Magsimula muli. Parang ang nakalipas na 16 na taon ay isang rough draft lang na handa niyang lukutin at itapon. Ang hindi ko alam noon, na inabot ng ilang taon bago ko nabuo, ay may nakilala na palang iba ang nanay ko. Isang lalaking nagngangalang Ricardo Tan. At base sa nalaman ko kinalaunan, ang kanilang relasyon ay nagsimula na 6 na buwan bago pa ang aksidente ng tatay ko. Hindi pa nanlalamig ang bangkay ng tatay ko, pero nagpaplano na ang nanay ko ng kanyang pantakas. 18 buwan matapos ang libing ni tatay, natagpuan ko ang sarili ko sa isang hindi pamilyar na bahay sa isang subdivision sa Alabang. Dala ang isang maleta papasok sa pinakamaliit na kwarto. Isang bodegang ginawang kwarto na may iisang maliit na bintana. Nagpakasal ang nanay ko kay Ricardo Tan sa isang seremonyang sibil na hindi ako imbitado. "Formalidad lang yun," paliwanag niya pagkatapos. "Hindi kailangang palakihin." Ang bahay ay kay Ricardo. Isang malaking mansyon na may 4 na kwarto, may damuhang alagang-alaga at garahe para sa 2 kotse. Ang anak niyang si Dennis, na 20 anyos noon, ang nakakuha ng master guest room na may sariling banyo. Ako, nakuha ko ang bodega. Nagmamaneho si Dennis ng isang bagong BMW, regalo ng tatay niya sa kanyang pagtatapos.
Papunta siya sa isang prestihiyosong universidad sa California. Sagot lahat ng gastusin. Samantala, kinailangan kong lumipat sa bagong high school sa aking junior year. Iniwan ang bawat kaibigang meron ako. Nang dumating ang aplikasyon para sa kolehiyo, nag-ipon ako ng lakas ng loob para tanungin ang nanay ko tungkol sa tuition. Ma, yung school na pinasukan ko nag-offer ng partial scholarship. Pero kailangan ko pa rin ng mga 400,000 piso kada taon. Pwede mo ba akong... Hindi niya ako pinatapos. Tess, ang insurance money ng tatay mo ay para sa pagbangon ng pamilyang ito. Kailangan ni Dennis ng suporta para sa pag-aaral niya sa abroad. Isa pa, magdedebentin ka na. Dapat natututo ka ng tumayo sa sarili mong mga paa. Si Ricardo, na nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo sa malapit, ay tumingala na may manipis na ngiti. Ang bahay na ito ay hindi napapalamunin, sabi niya. Gusto mo ng diploma? Magtrabaho ka para sa scholarship. Ganyan tumatakbo ang tunay na mundo. Tinitigan ko sila, ang nanay ko na tumatango sa mga salita ng bago niyang asawa, at napagtanto ko ang katotohanan ng may mapait na linaw. Sa paningin nila, hindi na ako pamilya. Isa akong abala na natira mula sa buhay na gustong kalimutan ng nanay ko. Pero ang hindi nila alam ay may magbabago sa lahat. Gabi, bago ang aking high school graduation, nakahiga ako sa masikip na kwartong yon at nagkwenta. Walang ipon, walang suporta ng pamilya, isang partial scholarship na may kulang pang 400,000 piso bawat taon, at isang deadline. Nilinaw ni Ricardo na inaasahan niyang wala na ako sa bahay sa araw na tumuntong ako ng 18. 3 linggo na lang yun. Sinubukan ko na ang lahat. Part-time na trabaho sa mall, pagtuturo sa mga bata, pagmamakaawa sa nanay ko para sa kahit isang pag-uusap, isang totoong pag-uusap tungkol sa kinabukasan ko. Sa bawat pagkakataon, pareho ang sagot na nakuha ko. Katahimikan o di kaya'y iba't ibang bersyon ng talumpating kabisado ko na. May mga responsibilidad kami sa pamilyang ito, Tess. Mahal ang edukasyon ni Dennis. Kailangan mong matutong maging independent. Independent? Para bang gumagawa sila ng pabor sa akin sa pagpapabaya nila. Nang gabing iyon, habang nakatitig sa kisaming may mansa ng tubig, naramdaman ko ang bigat ng lahat na dumadagan sa akin. Kung susuko ako ngayon, magiging eksaktong kung ano ang iniisip nilang ako. Isang bigo, isang pabigat, isang tao na hindi kayang mabuhay mag-isa. Pero paano mo papatunayang mali sila kung wala kang kahit ano? Nag-vibrate ang cellphone ko sa mesa. Tinignan ko ang screen. Isang unknown number na may area code ng Baguio. Sa isang saglit, muntik ko na itong hindi sagutin. Siguro spam o wrong number. Pero may nagtulak sa akin na sagutin ito. Tess? Boses ng isang babae, mainit at maingat. Si Patricia ito, ang tita Pat mo, kapatid ni Daniel. Tumigil ang tibok ng puso ko. Tita Patricia, hindi ko na siya nakausap mula nung libing. Pinutol ni Mama ang lahat na ugnayan sa panig ng pamilya ni Tatay, halos kaagad pagkatapos niyong mag-asawa muli. Alam kong ayaw ng nanay mo na nag-uusap tayo, patuloy ni Patricia. Pero may mahalagang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Isang bagay na iniwan ng tatay mo para sa'yo. Nung weekend na yon, sinabi ko sa nanay ko na matutulog ako sa bahay ng kaklase para sa isang group study. Sa halip, sumakay ako ng 6 na oras na bus papuntang Baguio. Sinalubong ako ni Tita Patricia sa terminal. Kamukhang-kamukha siya ni tatay. Ang parehong mababait na mata, ang parehong banayad na paraan ng pagtagilid ng ulo kapag nakikinig. Ang pagkakahawig ay tumama sa akin ng matindi, kaya't muntik na akong maiyak doon mismo sa platform. Salamat sa pagpunta, sabi niya habang yakap ako. Alam kong hindi ito madali. Maliit ang apartment niya, pero mainit.
Ang mga litrato ni tatay nung binata pa siya ay nakasabit sa isang pader. Mga larawang hindi ko pa nakita noon. Mga alaalang binura ng nanay ko sa aming tahanan. Naupo kami sa kanyang kusina at ipinatong ni Patricia ang mga kamay niya sa ibabaw ng kamay ko. Ang nanay mo at ako ay hindi kailanman nagkasundo, pagamin niya. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito sa'yo. Sinasabi ko ito dahil pinangako ko kay Daniel. Ipinaliwanag niya kung paanong pagkatapos pakasalan si Elena, ang tatay ko ay tahimik na nagsimulang mag-alala. Hindi tungkol sa pag-ibig. Mahal niya ang nanay ko sa kabila ng lahat. Kundi tungkol sa kung ano ang mangyayari sa akin kung may masamang mangyari. Hindi nagtitiwala ang tatay mo kay Elena pagdating sa pera. Maingat na sabi ni Patricia. Nakita niya kung paano siya gumastos, kung ano ang prioridad niya. Natakot siya na kung may mangyari sa kanya, wala kang matitira. Kaya naganda siya. Kumurap ako. Naghanda? Paano? Tumayo si Patricia at naglakad papunta sa isang kabinet. Pagbalik niya, may dala siyang isang maliit na kahoy na kahon. Ibinigay ito sa akin ng tatay mo 5 taon nang nakakaraan, sabi niya. Pinangako niya sa akin na itatago ko itong ligtas at ibibigay lang sa'yo kapag talagang kailangan mo na. Inilagay niya ang kahon sa mesa sa pagitan namin. Sa tingin ko, Hiya, na yun na ang panahong yun. Nang inginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang kahoy na kahon. Sa loob, nakapatong sa kupas na velvet ay isang passbook ng savings account. Ang pangalang nakaimprenta sa harap ay akin, Teresa Marie Reyes. Biminuksan ito ng tatay mo nung 3 taong gulang ka pa lang, paliwanag ni Patricia. Bawat buwan, kahit gaano kahigpit ang budget, naglalagay siya ng kaunti. 1,000, 2,000, minsan higit pa kapag nagka-overtime siya. Binuksan ko ang passbook sa huling entry. 2.5 milyong piso. Lumabo ang paningin ko. Hindi ako makahinga. Hindi niya kailanman sinabi sa nanay mo, patuloy ni Patricia. Natatakot siya na hahanapan niya ng dahilan para gastusin ito. Kaya itinago niya ito sa pangalan mo. Hiwalay sa joint accounts nila at ibinigay sa akin ang mga papel para itago. Sa ilalim ng passbook ay isang sobrang naninilaw na sa kalumaan. Nakilala ko agad ang sulat kamay ng tatay ko, ang parehong sulat na pumirma sa mga birthday card ko, report card, at bawat permit sa school trip. Binuksan ko ito ng nanginginig na mga daliri. Mahal kong Tess, simula ng liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako dyan para protektahan ka. Pero kailangan mong malaman na hindi ako tumigil sa pagsubok. Nagbasa ako habang tumutulo ang luha. Alam kong may mga kapintasan ng nanay mo. Alam kong hindi ka niya laging inuuna. Hindi mo kasalanan yun, anak. Hindi mo kailanman naging kasalanan yun. Ang perang ito ay sayo. Gamitin mo ito para buuin ang buhay na nararapat sayo. Huwag mong hayaang sabihin ng kahit sino na hindi ka sapat. Alam ko na mula pa nung araw na ipinanganak ka, nagagawa ka ng mga pambihirang bagay. Nagtapos ang liham sa 3 salita. Naniniwala ako sa'yo. Sa unang pagkakataon mula nung libing, hinayaan ko ang sarili kong umiyak. Talagang umiyak. Itinago ni Patricia ang orihinal na liham. Kapag kailangan mo ng patunay, sabi niya, nandito lang ako. Hindi ko naintindihan kung anong ibig niyang sabihin noon, pero maiintindihan ko rin balang araw. Bumalik ako sa alabang na may sikretong nag-aalab sa dibdib ko. Naghihintay ang nanay ko pagpasok ko ng pinto. Nakahalukip-kip, malamig ang ekspresyon. Saan ka ba talaga galing? Sinabi ko sa iyong group study. Huwag kang magsinungaling sa akin, Tess. Tumawag si Mrs. Patterson, hinahanap ang anak niya. Sinabing walang group study ngayong weekend. Ibinaba ko ang bag ko. Tinignan siya sa mata. Pinuntahan ko si Tita Pat. Nawalan ng kulay ang mukha niya.
Sa isang saglit, may kislap doon. Takot siguro o guilt. Pagkatapos ay tumigas ito sa galit. Sinabi ko sa iyo na hindi na tayo nakikipag-usap sa panig ng pamilyang yan. Sinabi mo sa akin, hindi mo ako tinanong. Bahay ko to. Batas ko. Ang totoo, mahinang sabi ko. Bahay ito ni Ricardo. Ang katahimikan ay bumalot sa pagitan namin na parang kable na mapapatid na. Lumitaw si Ricardo sa pintuan, naakit ng aming mga boses. Anong nangyayari dito? Pumunta siya ng Baguio, sabi ng nanay ko, para makita ang kapatid ni Daniel. Kumurba ang labi ni Ricardo. Yung babaeng hindi mapigilan ng sarili sa kakadaldal sa kasal, na hindi naman siya imbitado. Humakbang siya palapit. Makinig ka. Nakatira ka sa ilalim ng bubong ko. Susunod ka sa batas ko. At ang batas ko ay hindi tayo nakikipag-ugnayan sa mga taong walang respeto sa pamilyang ito. Pamilya ko sila, sabi ko. Pamilya ng tatay ko. Patay na ang tatay mo. Ang mga salita ay tumama parang sampal. Walang sinabi ang nanay ko. Walang ginawa. Numiti si Ricardo. Pagkatapos ng graduation, layas ka na. Walang negosasyon. Walang second chance. Simulan mo nang isipin kung saan ka pupunta. Sinalubong ko ang tingin niya. Hindi kumurap. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Meron na. Nilampasan ko silang dalawa papunta sa maliit kong kwarto at isinara ang pinto. 3 linggo. Yun lang ang kailangan kong tiisin at magiging malaya na ako. Dumating ang araw ng graduation na may perpektong sikat ng araw ng Hunyo at isang bakanteng upuan kung saan dapat naroon ang pamilya ko. Naglakad ako sa entablado ng mag-isa. Tinanggap ang diploma ko ng mag-isa. Ngumiti sa photographer na nagtanong kung may gustong magpa-picture kasama ako. Tapos ay umiling at nagpatuloy sa paglakad. May ibang prioridad ang nanay ko at si Ricardo. Kailangan ni Dennis ng bagong kotse para sa unang taon niya sa California. Isang bagay na sporty, isang bagay na mag-iiwan ng tamang impresyon. Ginugol nila ang umaga sa kasa ng kotse. Ginugol ko ang umaga sa pag-iimpake. 2 maleta. Yun lang ang pag-aari ko. Lahat ng naipon ko sa loob ng 18 taon ay kasya sa 2 rolling bag na may sobra pang espasyo. Bago ako umalis, tinignan ko sa huling pagkakataon ang bodega na naging kwarto ko. Ang kisaming may mansa, ang maliit na bintana na hindi makapasok ang sapat na liwanag, ang pader na hindi ako pinayagang dekorasyonan. Nag-iwan ako ng note sa kitchen counter. Salamat sa pagtuturo sa akin kung sino ang pwede kong asahan. Pagkatapos ay tumawag ako ng taxi, pumunta sa bus terminal at bumili ng one-way ticket papuntang Maynila. Naayos na ni Tita Patricia ang isang maliit na studio apartment malapit sa campus kung saan ako magsisimula sa pasukan. Mura ang upa, ligtas ang lugar. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, may pinto akong pwedeng ilock nang hindi humihingi ng permiso. Naupo ako sa barena, kutso noong unang gabi, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod sa bintana. Nakakaramdam ng isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Halos hindi ko na makilala. Kalayaan. Nakakatakot at nakaka-excite na kalayaan. Hindi ko alam noon na hindi ko kakausapin ang nanay ko sa loob ng halos 1 dekada. Hindi ko alam na sa susunod na makita ko siya, may hawak akong regalo na mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong ibinigay niya sa akin. Ang alam ko lang ay nakaligtas ako. At ngayon, ako naman ang bubuo. Ang 10 taon ay mahabang panahon para manahimik. Freshman year, nag-waitress ako sa isang coffee shop malapit sa campus. Nagtatrabaho ng 30 oras kada linggo sa pagitan ng mga klase.
May mga gabi na nabubuhay ako sa mga libreng lumang tinapay at black coffee. 5 oras lang ang tulog ko kung swertehin. Hindi ako pumalya sa kahit isang assignment. Sophomore year, nakakuha ako ng internship sa isang maliit na interior design firm sa downtown. Wala halos bayad, halos pamasahe lang sa MRT. Pero mas marami akong natutunan sa 6 na buwan kaysa sa natututunan ng karamihan sa 6 na taon. Napansin ng boss ko ang galing ko sa detalye. Sinimulan niya akong bigyan ng totoong proyekto. Junior year, kumalat ang balita. Nagsimulang mag-request ang mga kliyente ng ako mismo. Nagsimula akong mag-freelance sa gilid, ginagawang mga espasyo na talagang gustong tirhan ng tao ang maliliit na apartment. Lumaki ang portfolio ko, pati na ang ipon ko. Senior year, nagtapos ako ng summa cum laude. 3 kumpanya ang nag-alok sa akin ng posisyon. Kinuha ko yung may pangakong pinakamalaking growth. Sa edad na 25, na-promote ako bilang lead designer sa isang prestiyosong firm sa Makati. Ang mga proyekto ko ay na-feature sa mga industry magazines. Mga kliyenteng may 7-figure budget ang naghahanap sa akin sa pangalan ko. Sa edad na 27, binuksan ko ang sarili kong studio, Tess Reyes Interiors. Isang maliit na team, lumalagong reputasyon, at listahan ng kliyente na kinabibilangan ng ilan sa mga pinakamaimpluwensyang address sa lungsod. Sa lahat ng ito, pinanatili kong pribado ang tagumpay ko. Walang social media, walang public interviews, walang pagkakataon para sa ilang tao na malaman kung ano na ang narating ko. Si Tita Patricia lang ang nakakaalam ng lahat. Siya na ang naging pamilya ko sa lahat ng paraan na mahalaga. At nandyan si Marco. Nakilala ko siya sa isang architecture networking event nung 26 ako. Mabait siya, pasensyoso. Hindi niya ako pinilit na harapin ang nakaraan ko bago ako maging handa. Hindi tumawag ang nanay ko, kahit minsan sa loob ng 10 taon. Malalaman ko na kung bakit. Dumating ang imbitasyon isang Huwebes ng huling bahagi ng Setyembre. Munti ko nang itapon, akala ko junk mail. Isa sa mga glossy charity gala request na nakakarating sa kahit sinong may address sa Makati. Pero napahinto ako sa return address. Pamilya Tan, Ayala, Alabang. Sa loob ay isang makapal na cream-colored card na may silver lettering. Malugod ko yung inaanyayahan na ipagdiwang ang 15 anibersaryo ng kasal nina Elena at Ricardo Tan. 15 taon. Kinusal ang nanay ko sa lalaking yon ng 15 taon. At ito ang unang beses na nagparamdam siya. Tinawagan ko si Tita Patricia ng gabing yon. May natanggap akong kakaiba sa mail na yon. Nang sabihin ko sa kanya, tumahimik siya ng matagal. May mga naririnig ako, maingat na sabi ni Patricia. Mula sa mga lumang kaibigan sa lugar, hindi maganda ang takbo ng negosyo ni Ricardo. Tungkol daw sa isang failed expansion. Kinailangan nilang magbawas. Kaya, naghihirap sila ng sapat para mapansin ng mga tao. Hindi na masyadong mapagbigay ang nanay mo sa mga charity appearances lately. Ang membership sa country club ay mukhang nanganganib din. Tinitigan ko ang imbitasyon sa kitchen counter ko. Sa tingin mo yan ang dahilan kung bakit gusto nila ako doon? Sa tingin ko, hindi gumagawa ng kahit ano ang nanay mo nang walang dahilan. Tama siya. Si Elena Reyes, Elena Tan na ngayon, ay kumikilos base sa kalkulasyon. Kung nag-aabot siya ng olive branch pagkatapos ng isang dekadang katahimikan, hindi dahil namimiss niya ako. Dahil may gusto siya. Anong gagawin mo? Tanong ni Patricia. Kinuha ko ulit ang imbitasyon, hinaplos ng hinlalaki ko ang nakaukit na letra. Pupunta ako. Sigurado ka ba? Hindi para sa kanya, para sa akin. Kailangan ko ng isara ang kabanatang ito.
Tumigil sandali si Patricia. Kung kailangan mo ng backup, nasa akin pa rin ang liham ng tatay mo. Hindi ko nakalimutan. Hinding-hindi ko makakalimutan. Sa mga linggong papunta sa party, natagpuan ko ang sarili ko na gumagawa ng bagay na hindi ko inaasahan. Bumili ako ng regalo. Pinanood ako ni Marco habang binabalot ko ito sa aming dining table. Isang makinis na kahon na balot sa navy blue silk paper at tinalian ng silver ribbon. Ang ekspresyon niya ay nagpapalit-palit sa paggalito at pag-aalala. Talagang dadalhan mo sila ng regalo? Alam ko kung ano ang itsura nito. Tulungan mo akong intindihin. Ang mga taong ito tinuring kang parang basura. Pinalayas ka nila. 10 taon na walang paramdam at ngayon, bibilhan mo sila ng regalo? Inayos ko ng maigi ang ribbon, pinantay ang bow. Hindi ito tungkol sa kanila. Tungkol ito sa kung sino ang gusto kong maging ako. Sa loob ng kahon ay isang susi sa ibabaw ng velvet cushion. Sa ilalim nito, ang titulo ng lupa. Isang 2-bedroom condo unit sa isang tahimik na lugar sa BGC. Hindi magarbo pero solido, ligtas. Ang klase ng lugar kung saan pwedeng magsimula ulit ang isang tao. 25 milyong piso. Perang pinaghirapan ko mismo. Piso-piso, puyat sa puyat. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon, paliwanag ko. Isang tunay na pagkakataon. Kung nagbago siya, kung may bahagi sa kanya na nagsisisi sa nangyari, pwede itong maging bagong simula. Hinawakan ni Marco ang kamay ko. At kung hindi siya nagbago, edi at least alam ko na sinubukan ko. Hindi siya nakipagtalo. Yun ang isa sa mga bagay na mahal ko sa kanya. Gabi, bago ang party, may isinilid ako sa clutch bag ko. Isang kopya ng liham ng tatay ko, kasama ang mga dokumento na nagpapakita ng history ng savings account. Patunay na lahat ng meron ako, binuo ko sa pundasyong ibinigay niya sa akin. Hindi ninakaw, hindi hiniram, akin. Umaasa akong hindi ko kakailanganin ng mga yon. Pero natutunan ko na noon pa man na ang pag-asa at paghahanda ay hindi pareho. Ang hindi ko alam ay papasok ako sa isang sitwasyon na mas malala pa sa inaasahan ko. Sandali muna, curious talaga ako. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, pupunta ba kayo sa party na yon? Mag-comment ng yes kung haharapin niyo sila o no kung mananatili kayong malayo. At kung nagugustuhan niyo ang kwentong ito so far, pakihit ang like button para malaman kung itutuloy ko. Sige, balik tayo sa gabi niyon. Ang country club ay mukhang eksaktong gaya ng naalala ko sa mga litrato na pinupost ng nanay ko noon bago siya tumigil sa pag-post. Crystal chandeliers na nakasabit sa matataas na kisame. Mga mesa na nakabihis ng puting lino. Isang string quartet na tumutugtog ng mahina sa sulok. Humigit kumulang 50 bisita ang nag-iikot-ikot, hawak ang champagne flutes. Ang tawanan nila ay umaalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Pumasok ako ng mag-isa. Lumingon ang mga ulo. Sumunod ang mga bulungan. Anak ba yan ni Elena? Yung nawala? Balita ko, naghihirap daw yan. Isang kahig, isang tuka kung saan sa Maynila. Pinanatili kong neutral ang ekspresyon ko. Ang itim kong cocktail dress ay simple pero mamahalin. Ang klase ng understated elegance na nakikilala ng mga taong may totoong pera. Ang buhok ko ay nakatali sa isang mababa at makintab na shinyon. Sa mga kamay ko, dala ko ang navy blue na kahon. Nakita ko ang nanay ko sa kabilang ibayo ng kwarto bago niya ako makita. Si Elena Tan ay nakatayo sa gitna ng grupo ng mga babae. Masiglang kumukumpas. Ang kanyang silver anniversary jewelry ay kumikislap sa ilaw. Maganda pa rin siya, o mahal ang pagkakagawa. Ang ngiti niya ay maliwanag at praktisado,
Ang ngiti ng isang taong gumugol ng maraming taon sa pagpe-perfect ng kanyang pampublikong performance. Pagkatapos ay nakita ko ng mga mata niya. Ang ngiti ay nanigas sa loob lang ng isang segundo. Isang kislap ng kung ano, gulat, kalkulasyon, inis. Bago bumalik ang maskara sa pwesto, hindi siya lumapit para batiin ako. Hindi kumaway. Tumangulang ng bahagya sa akin. Sa paraang babatiin mo ang caterer. Tess, lumingon ako. Si Dennis ay nakatayo sa likuran ko. May hawak na champagne, nakang-isi na parang matagal kaming magkaibigan. So, bumalik ang prodigal daughter. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Naparito para mamalimos ng barya? Sinalubong ko ang tingin niya ng pantay. Imbitado ako. Siguro nga. Humakbang siya palapit. Payo lang, huwag mong ipahiya ang sarili mo. Walang may pakialam sa'yo dito. Bahagya akong ngumiti. Di walang dapat mainis kung manatili ako. Hindi nagbago si Dennis. 32 anyos at umaasa pa rin sa pera ng tatay niya. Kung ano man ang natira doon. Nag-research ako. Ang degree sa California ay walang narating. Palipat-lipat siya ng consulting jobs. Bawat isa ay mas malabo kaysa sa huli. Bago bumalik sa bahay para magtrabaho kay Ricardo sa isang gawa-gawang management position. Hulaan ko, sabi niya, habang iniikot ang champagne. Nandito ka para humingi ng tulong. Nandito ako dahil nakatanggap ako ng imbitasyon. Right, tumawa siya. Naawa sa'yo ang stepmother ko. Sabi niya baka dumating ka na nakasuot ng galing sa ukay-ukay. Pero dapat maging gracious pa rin kami. Naramdaman ko ang pamilya ay nainit ng galit. Pero may 10 taon ako para matutunan kung paano ito pigilin. Yun ba ang sinabi niya sa lahat, bukod sa iba pa? Lumapit si Dennis na parang may ibubulong. Na hindi ka makatagal sa trabaho. Na sinisisi mo ang lahat sa problema mo. Na halos homeless ka na. So, yun ang kwento. Ginugol ng nanay ko ang isang dekada para ipinta ako bilang isang babala. Ang walang utang na loob na anak na hindi kayang mabuhay mag-isa. Interesting, kalmado kong sabi. Anong interesting? Na pinag-uusapan niya ako gayong hindi naman niya ako tinawagan sa loob ng 10 taon. Bahaging nawala ang ngisi ni Dennis. Whatever, huwag ka lang gumawa ng eksena. Tumango siya sa regalong hawak ko. At huwag kang umasa na may mai-impress sa kung ano man yan. Alam naming lahat na wala kang pambili ng kahit anong desente. Naisip kong sabihin sa kanya, naisip kong panurin ang pagbabago ng mukha niya kapag nalaman niya kung sino na talaga ako. Pero hindi pa. Hindi ganito. Excuse me, sabi ko. Dapat kong batiin ng happy couple. Nilampasan ko siya papunta sa main table kung saan nakaupo ang nanay ko, parang reyna na pinagmamasdan ng kanyang korte. Bumibigat ang kahon sa bawat hakbang. Tumatahimik ang mga mesa habang papalapit ako. Si Ricardo ay nakaupo sa kanan ng nanay ko, umiinom ng whiskey. Mas tumigas ang mukha niya sa paglipas ng panahon. Mas malalalim na linya, permanenteng kunot sa noo. Ang tingin na ibinigay niya sa akin ay pareho ng suot niya noong araw na pinalayas niya ako. Huminto ako sa harap nila at ipinatong ang kahon sa mesa. Happy anniversary, Ma. Sinuya pa ng nanay ko ang regalo na parang kakagatin siya nito. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga babae sa tabi niya, isang grupo ng mga regular sa country club na nakaperlas at designer dresses at tumawa. Ay, tignan nyo! Nagdesisyon ang anak ko na sumipot pagkatapos ng lahat. Nagkatinginan ng mga babae, magagalang na ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Ang gandang kahon, sabi ng isa. Hindi ito hinawakan ng nanay ko. Sigurado akong napaka-thoughtful niyan.
Diniin niya ang salita na parang joke. Hindi naging magaling si Tess sa mga regalo o pera o pagpaplano, really. Suminghal si Ricardo. Naalala mo yung Pasko na binigyan tayo ng mga homemade picture frames? Tawanan sa paligid ng mesa. Anong laman? Tanong ng isa pang babae. Naggibit balikat ng OA ang nanay ko. Tinulak ang kahon sa gilid. Siguro galing sa clearance sale. Yan lang naman ang kaya niya ngayon. Mas malakas na ang boses niya ngayon. Nagpe-perform. Ito ang anak ko, everyone. Yung kinuwento ko sa inyo. Sumenya siya sa akin na parang exhibit ako. Hindi tumawag ng ilang taon. Hindi natapos ang kolehiyo ng maayos. At ngayon, sumipot dito na may... Kumaway siya ng mapanghamak sa kahon. Ma, huwag mo akong ma. Tumigas ang mga mata niya. Alam ko kung bakit ka nandito. Nabalitaan mong umaasenso kami at dumating ka para humingi ng limos. Gaya ng dati. Tumahimik ang kwarto. 12-12 ng mata ang nanonood. Isa kang palamunin, Tess. Noon pa man. Tumayo si Ricardo. Maingay na kumayod ang upuan sa sahig. Hinablot niya ang kahon at itinulak ito sa akin ng malakas, kaya kinailangan ko itong saluhin sa dibdib ko. Hindi namin kailangan ang mumurahin mong regalo. Umalingaw ang boses niya sa kwarto. Kunin mo yan at lumayas ka. At tumanggo ang nanay ko bilang pagsang-ayon. Tama siya. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Ang katahimikan ay absolute. Kahit ang string quartet ay tumigil sa pagtugtog. 50 pares na mga mata ang nakatusok sa akin. Ang ilan ay naaawa. Ang iba ay nagtataka. Ang iba ay naaliw lang sa palabas. Nararamdaman ko ang tibok ng puso ko sa sentido. Ang bigat ng bawat panghuhusga, bawat akala, bawat kasinungalingan na sinabi ng nanay ko tungkol sa akin na dumadagan. Isang matandang babae sa likod ang umiling ng bahagya. Isang waiter ang nanigas sa paghakbang. Hawak ang bote ng champagne. May bumulong na parang kawawa naman. Sa isang saglit, nakita ko ang 16 na anyos na sarili ko na nakatayo sa hallway na iyon. Sinasabihan na walang pera para sa edukasyon niya. Nakita ko ang 18 anyos na sarili ko na bitbit ang 2 maleta palabas ng pinto. Nakita ko ang bawat bersyon ko na sinabihang hindi siya sapat, hindi magiging sapat kailanman. Tapos, naramdaman ko ang ibang bagay na umaahon. Isang bagay na naipon sa loob ng 12 taon. Kalmado. Tinitigan ko ang nanay ko, si Ricardo, ang grupo ng mga estrangero na akala nila alam nila ang kwento ko. At tumawa ako. Hindi mapait, hindi nang iinsulto. Isang tunay at mahinang tawa ng paglaya. Anong nakakatawa? Singhal ng nanay ko. Wala. Hinawakan ko ng matatag ang kahon. Iniisip ko lang na wala kayong ideya sa kung anong tinanggihan nyo. Excuse me? Sinimulan kong tanggalin ang silver ribbon. Gusto nyong alaman kung anong nasa loob? Sige. Inangat ko ang takip. Ipapakita ko sa lahat. Lahat sa kwarto ay napadukwang. Kahit ang ngisi ni Ricardo ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ang sumunod na nangyari? Walang sinuman sa kwartong iyon ang makakalimot. Ipinatong ko ang bukas na kahon sa mesa, kung saan makikita ng lahat. Sa loob, nakahimlay sa una ng navy velvet, ay isang solong silver na susi. Sa ilalim nito, nakatupi ng maayos, ay isang pahina ng mukhang opisyal na dokumento. Inangat ko muna ang susi, hinayaang kumislap sa ilaw. Ito, sabi ko, matatag ang boses, ay susi sa isang 2-bedroom condo unit sa BGC. High-end building.
malapit sa magagandang eskwelahan. May bulungan sa mga tao. Binuklat ko ang mga dokumento. Itinaas. Itong titulo, fully paid, walang mortgage. Tumigil ako. Nagkakahalaga ng humigit kumulang 25 milyong piso. Bumuka ang bibig ng nanay ko. Sumara. Bumuka ulit. Ibibigay ko sana sa'yo. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Isang lugar na mapupuntahan mo kung sakaling kailangan mo ng bagong simula. Regalo mula sa anak mo. Ang babae sa tabi ng nanay ko na hindi ko kilala ay napasingap. Ikaw? Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Nawala na ang performance quality ng boses ni Elena. Ngayon, hilaw na ito. Pinaghirapan ko. Ginagawa ang ano? Nagpapatakbo ng sarili kong negosyo, Tess Reyes Interiors. Nag-specialize kami sa high-end residential design. Hinayaan ko itong tumimo. Baka nakita nyo na ang gawa namin na na-feature sa Tatler Homes nung nakaraang buwan. Lumalakas ang mga bulungan. Isang lalaki malapit sa bar ang naglabas ng phone. Mabilis na nagtatype. Imposible yan, biglang sabi ni Dennis mula sa likuran ko. Nagsisinungaling ka. I-google nyo. Ang mukha ni Ricardo ay naging nakakatakot na pula. Ang nanay ko ay mukhang sinampal. Ma, sinabi mo sa lahat na naghihirap ako. Patuli ko. Na hindi ako makatagal sa trabaho. Na halos homeless ako. Sumenyas ako sa kahon. Mukha ba akong naghihirap? Walang sumagot. Ang unang lamat ay lumitaw sa maingat na binuong kwento ng nanay ko at hindi pa ako tapos. Ang katahimikan ay tumagal hanggang sa isang matandang babae ang humakbang palapit. Pilak ang buhok, elegante, may matatalas na mata na walang pinalalampas. Nakilala ko siya mula sa mga litrato sa libing na itinago ko. Si Doña Elvira, isa sa mga pinakamatandang kaibigan ng tatay ko. Elena! Ang boses niya ay malamig at tumpak. Sinabi mo sa akin na walang trabaho ang anak mo, nabubuhay sa awa ng ibang tao, na tumatanggi siyang sagutin ang mga tawag mo. Binuka ng nanay ko ang bibig niya, pero walang lumabas. Doña Elvira, tumanggo ako sa kanya bilang paggalang. Mabuti at nakita ko kayo ulit. Lumambot ng bahagya ang ekspresyon ni Doña Elvira. Natutuwa akong makita na maayos ang kalagayan mo, Tess, sa kabila ng pinaliwala sa akin. Isang bulungan ang dumaan sa mga bisita. Mas maraming phones ang lumabas. Nakikita ko ang mga tao na nagsisearch, nagbabasa, nagpapakita ng screen sa isa't isa. Designer nga siya talaga, bulong ng isa. May buong website. Bumaling ako sa nanay ko. Hindi mo ko tinawagan, ma. Kahit minsan sa loob ng 10 taon. So, saan mo nakuha ang impormasyon tungkol sa buhay ko? Katahimikan. Wala, sagot ko para sa kanya. Gawa-gawa mo lang. Sinabi mo sa mga tao kung anong kwento ang magmumukhang biktima ka. Pinoprotektahan ko ang reputasyon ng pamilya natin. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa sarili mong anak. Nakakrus ang braso ni Doña Elvira. Elena, totoo ba ito? Gumagawa ka ng kwento tungkol sa sarili mong anak? Hinawakan ni Ricardo ang braso ng nanay ko. Huwag mong sagutin yan. Bakit hindi? Pinanatili kong pantay ang boses ko. Ano ba ang tinatago niya? Nanunood na ang buong kwarto para mga manonood sa isang paglilitis. Nakikita ko ang pagbabago, ang pagkalat ng duda, parang lamat sa yelo. Habang nagpapakatotoo tayo, patuli ko, pag-usapan natin kung ano talagang nangyari pagkatapos mamatay ng tatay ko. Tungkol sa insurance money, tungkol sa kung saan talaga ito napunta. Namutla ang nanay ko. Tess, huwag. Huwag. Sabihin ng totoo. Dumukot ako sa clutch ko.
Inilabas ko ang isang nakatuping papel na naninilaw na sa gilid. May lupi mula sa ilang taong maingat na paghawak. Ito ay isang liham, sabi ko, na sinulat ng tatay ko, si Daniel Reyes, bago siya mamatay. Napahawak si Doña Elvira sa puso niya. Sinulatan ka ng tatay mo? Opo. Dahan-dahan ko itong binuklat. At sa tingin ko, dapat marinig ng lahat dito ang parte nito. Sumugod ang nanay ko. Ibigay mo sa akin yan. Pinigilan siya ni Ricardo. Ang sarili niyang muka ay namumutla na rin. Nagsimula akong magbasa. Mahal kong Tess, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako dyan para protektahan ka. Nanatiling matatag ang boses ko sa kabila ng panginginig sa dibdib ko. Alam kong may mga kapintasan ng nanay mo. Alam kong hindi ka niya laging inuuna. Hindi mo kasalanan yun, anak. Hindi mo kailanman naging kasalanan yun. Isang babae sa harap ang nagpunas ng mata. Nagtabi ako ng pera para sa'yo na hiwalay sa kahit anong maa-access ng nanay mo. Gamitin mo ito para buuin ang buhay na nararapat sa'yo. Huwag mong hayaang sabihin ng kahit sino na hindi ka sapat. Ibinaba ko ang liham. Alam nung tatay ko. Tumingin ako sa nanay ko. Alam niyo na kung may mangyari sa kanya, hindi mo ako aalagaan. Kaya gumawa siya ng ibang paraan. Isinulat yan ni Daniel? Halos pabulong na ang boses ni Doña Elvira. Elena, sinabi mo sa akin na walang iniwan si Daniel para kay Tess, na halos sapat lang ang insurance sa libing. Walang sinabi ang nanay ko. Ang insurance payout ay mahigit 10 milyong piso. Tahimik na sabi ko. Wala akong nakitang kahit 5 duling doon. Napunta yun sa bahay na ito, sa edukasyon ni Dennis, sa bagong kotse, sa membership sa country club. Ang bulungan ng mga tao ay naging mahinang ingay. Hinila ni Ricardo ang nanay ko palapit. Bumubulong ng mabilis. Mukha siyang babaeng pinapanood ang maingat na binuong mundo na gumuho. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, wala siyang script. Sandali lang muna. Mahuhulaan niyo ba kung paano nag-react ang nanay ko sa lahat ng ito? Ilagay ang hula niyo sa comments. Gusto kong makita kung may makakatama. At kung tinatamaan kayo ng kwentong ito, i-hit ang like button. Nakakatulong talaga yon para mahanap ng mas maraming tao ang mga videoong ito, lalo na yung mga kailangang makarinig nito. Ngayon, ito ang nangyari sumunod. Nakarecover ang nanay ko ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Namuo ang luha sa mga mata niya. Ang parehong luha na nakita kong pinalabas niya ng ilang beses kapag kailangan niya ng simpatya. Tess, anak. Nabasag ang boses niya ng perpekto. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko na-realize kung gaano kita nasaktan. Inabot niya ang kahon. Hayaan mong inilayo ko ang kahon bago pa ito mahawakan ng mga daliri niya. Hindi. Bumitin ang salita sa ere. Anong ibig mong sabihing hindi? Ang luha ay natuyo agad. Napalitan ng isang bagay na mas matalim. Dinala ko ang regalong ito para sa taong deserving, sa taong baka gusto ng totoong relasyon. Isinara ko ang takip ng may mahinang click. Hindi ikaw ang taong yun. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Tumaas ang boses niya. Hindi sa harap ng lahat. Ikaw ang nauna. Namatay sa katahimikan ng kwarto. 5 minuto ang nakaraan, tinawag mo akong palamunin sa harap ng bawat tao dito. Sinabi mo sa kanila na wala akong kwenta, na hindi ko kayang mabuhay mag-isa. Sinasabi mo yun sa kanila sa loob ng 10 taon. Iba yun. Paano? Inipit ko ang kahon sa ilalim ng braso ko. Pinahiya mo ako sa publiko.
Nagsinungaling ka tungkol sa akin sa publiko. At ngayon, gusto mo kung anong meron ako? Hindi ganyan gumagana ang pamilya. Humakbang palapit si Doña Elvira. Pinapanood ang palitan ng may halong pagkamangha at parang respeto. Kung magpapakatotoo ako, patuloy ko, pumunta ako dito, umaasang nagbago ka na. Umaasang may bersyon mo na gusto talaga ng anak, hindi ng target. Tuluyang nahulog ang maskara ng nanay ko. Purong galit ang nag-alab sa ilalim. Walang utang na loob na, may utang na loob ako, pinutol ko siya. Nagpapasalamat ako na natutunan ko ng maaga kung sino ka talaga. Tumalikod ako papunta sa pinto. Ang kondo na ito ay mapupunta sa taong talagang nagmamahal sa akin. Hinarangan ni Ricardo ang daan ko bago ako makarating sa exit. Teka lang! Ang boses niya ay nagbago sa isang bagay na halos palakaibigan. Ang tono ng isang salesman na nakaramdam na mawawala ang deal. Huwag tayong magpadalos-dalos. Pamilya tayo. Nagkakaintindihan ng pamilya. Hindi tayo pamilya. Nilinaw mo yan, 17 taon na ang nakakaraan. May mga nasabi lang dala ng init ng ulo. Sinabi mo sa akin na ang bahay mo ay hindi nagpapalamunin. Sinalubong ko ang tingin niya nang hindi kumukurap. Kaya umalis ako at gumawa ng sarili ko. Bakit ka nagrereklamo ngayon? Lumitaw si Dennis sa balikat ng tatay niya. Look, alam kong hindi tayo laging... Tumigil siya. Naghahanap ng mga salitang hindi naman niya kailangan nun. Pero kalokohan to. Hindi ka pwedeng basta maglakad palabas dalang 25 milyong piso na kondo. Pwede kong gawin ang gusto ko sa pera ko. Pero tumawa ng kinakabahan si Dennis. Come on, para na tayong magkapatid. Mga estrangjero tayo na nag-share ng bahay sa loob ng 2 taon. At sa bahay na yun, nakuha mo ang lahat. Ako, nakuha ko ang bodega. Sumubok ulit si Ricardo. Paano kung pag-usapan natin ito bilang mga matatanda? Baka may arrangement tayong pwedeng gawin. Hindi ako interesado sa arrangement. Nilampasan ko silang dalawa. Ang nanay ko ay tumayo na mula sa upuan. Ang makeup ay kumakalat kung saan tumulo ang luha. Totoong luha na siguro ngayon. O baka mas magaling lang na performance. Tess? Nabasag ang boses niya. Tess, parang awa mo na. Nagkamali ako, alam ko yun. Bigyan mo lang ako ng chance. Huminto ako sa pinto, lumingon sa huling pagkakataon. Nagkaroon ka ng mga chance, ma. 17 taon ng mga pagkakataon. Pinili mo ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Tumingin ako sa kwartong puno ng mga saksi, ang mga gulat na mukha nila, ang mga bulungan, ang mga cellphone na hawak pa rin sa mga kamay nila. Kapag handa ka na sa totoong relasyon, yung base sa respeto, hindi sa kung anong makukuha mo sa akin. Nasa sayo ang number ko. Lumabas ako sa malamig na gabi ng Oktubre. Sumara ang pinto sa likuran ko na parang tuldok sa dulo ng pangungusap. Naghihintay si Marco pag-uwi ko. Hindi siya nagtanong nung una. Niyakap lang niya ako ng mahigpit habang dahan-dahang nawawala ang adrenaline. Anong pakiramdam? Inisip ko ito. Talagang inisip ang tanong. Malaya. Nagumiti siya. Good answer. Nagsimimulang mag-buzz ang phone ko bago ko pa mahubad ang coat ko. Tapos hindi na tumigil. 47 missed calls mula sa nanay ko. 12 mula kay Ricardo. 8 mula kay Dennis. Mga numerong hindi ko kilala. Malamang mga bisita sa party na nakuha ang contact info ko. Sunod-sunod ang text messages. Tess, please tumawag ka. Kailangan nating mag-usap. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang mga yon. Hindi mo pwedeng gawin ito sa sarili mong ina. Tumawag ka
please. Pinanood ni Marco ang screen na umilaw ng paulit-ulit. Sasagutin mo ba ang mga yan? Hindi ngayong gabi. Sinilent ko ang phone at itinaob sa counter. Baka hindi na kailanman. Umorder kami ng take-out at kumain sa sofa habang kumikislap ang lungsod sa labas ng bintana. Ang phone ko ay umiilaw paminsan-minsan sa gilid ng paningin ko. Isang mapilit na pulso ng desperasyon na hindi ko na obligasyong pansinin. Ano mangyayari ngayon? Tanong ni Marco. Hindi ko alam. Sumandal ako sa kanya. Hinayaan ang sarili kong maramdaman kung gaano ako kapagod. Ibinigay ko sa kanila ang totoo. Kung anong gagawin nila doon ay problema na nila. At yung kondo? Nagumiti ako. May naiisip na ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, ang bigat na dinadala ko, ang palaging pakiramdam na hindi ako gusto ng mga taong dapat ay nagmamahal sa akin, ay gumaan. Baka hindi na ito mawawala ng tuluyan. Pero ngayong gabi, habang pinapanood ng mga ilaw ng lungsod kasama ang taong malayang pumili sa akin, sapat na yun. Sobra pa sa sapat. Dumating ang mga epekto ng pira-piraso noong sumunod na linggo. Unang tumawag si Tito Patricia. Halos hindi mapigilan ng saya. Hindi mo hulaan kung anong narinig ko. Si Doña Elvira pala ay may napakalawak na social circle. Pagdating ng Lunes ng umaga, ang kwento ng anniversary party ay kumalat na sa bawat grupo ng mga kababaihan, charity committee, at dining room ng country club sa buong syudad. Sinubukan ni Elena na mag-damage control. Sabi ni Patricia, sinabi daw niya sa lahat na mali ang intindi nyo, na hindi totoo ang sulat, na palagi kang pasaway. May naniwala ba sa kanya? Wala, lalo na nung may 3 bisita na nagkumpirma na ginugol nila ang kumpanya mo nung party. May halong kasiyahan ang boses ni Patricia. Ang website mo ay nakakuha ng 1,500 visitors noong gabing yun. Sumunod ang epekto sa negosyo. Nalaman ko na si Ricardo ay nasa gitna ng negosasyon para sa isang malaking kontrata. Ang CEO ng kabilang kumpanya ay malapit na kaibigan ni Doña Elvira. Matapos marinig ang nangyari sa party, humingi sila ng dagdag na oras para pag-aralan ang terms. Ang dagdag na oras ay naging mga linggo. Natuloy ang deal sa huli, pero sa terms na hindi gaanong pabor kay Ricardo. Ang nanay ni Dennis, ang unang asawa ni Ricardo, ay nakabalita rin sa drama mula sa sarili niyang social network. Tinawagan niya si Dennis para ipahayag ang matinding pagkadismaya sa kung paano niya tinrato ang stepsister niya at binawasan ang allowance nito ng kalahati. Wala sa mga ito ang nagpasaya sa akin. Hindi ko tinignan ang social media ng nanay ko para makita kung nagdurusa siya o binilang kung paano binalanse ng karma ang timbangan. Pero may tahimik na kasiyahan sa pagkaalam na ang katotohanan ay nasa labas na. Sa loob ng maraming taon, kontrolado ng nanay ko ang kwento. Ngayon, naitama na ang kwento. Tinanong ako ni Patricia kung pinagsisisihan ko ba ang kahit ano. Hindi, sabi ko. Sana lang ginawa ko ng mas maaga. Tumawa siya. Magiging proud ang tatay mo. Umaasa ako. 2 linggo matapos ang party, sinagot ko ang tawag ng nanay ko ng 1 beses para sa closure. Tess, ang boses niya ay paos. Wala na ang dating kinang. Salamat sa pagsagot. Muntik ko nang hindi sagutin. Mahabang katahimikan. Alam ko, naiintindihan ko. Naghintay ako. Gusto kong malaman mo, huminga siya ng malalim. Iniisip ko ang lahat ng sinabi mo tungkol sa mga pinili ko. Alam kong hindi ako naging ina na kailangan mo. Ito ang parte kung saan dapat sabihin kong okay lang, na pinapatawad ko na siya, na pwede kaming magsimula ulit. Hindi ko ginawa. Ano specifically ang pinagsisisihan mo, ma? Katahimikan.
Kasi based sa kinatatayuan ko, parang pinagsisisihan mo lang na nahuli ka, hindi kung ano talaga ang ginawa mo. Hindi yan. Tumigil siya. Nagsimula ulit. Nung namatay ang tatay mo, takot na takot ako. Lumaki akong walang-wala. Ang nanay ko iniwan na may 3 anak at walang pera. Sinumpa ko na hindi mangyayari sa akin yun. Kaya ako na lang ang inabandona mo. Hindi ko nakita yon sa ganung paraan. Alam ko, yan ang problema. Narinig ko siyang umiiyak. Totoong iyak na. Yung pangit at walang hinhin na iyak. Gusto ko lang maging ligtas, bulong niya. Takot na takot akong mawalan ng lahat. Naiintindihan ko ang takot. Malumanay, pero matatag kong sabi. Pero ang pagiging takot ay hindi nagbibigay sa'yo ng karapatan na saktan ang mga taong umaasa sa'yo. Anong gagawin ko? Paano ko ayusin to? Hindi ko alam kung kaya mo pa. Huminga ako ng malalim. Pero kung gusto mo ng kahit anong relasyon sa akin sa hinaharap, kailangang totoo, pantay, walang manipulasyon, walang kwento tungkol sa akin sa mga kaibigan mo, okay? At walang tatawag para humingi ng pera o pabor. Mas mahabang katahimikan. Naiintindihan ko. Sana nga ma. Sana talaga. Binaba ko ang telepono. Hindi ito kapatawaran, pero ito ay isang hangganan. 6 na buwan ang lumipas, ipinamigay ko ang kondo. Hindi sa nanay ko, kundi kay Tita Patricia. Nakatayo siya sa walang laman na sala, tumutulo ang luha sa muka, hawak ang susi na parang life vest. Tess, hindi ko pwedeng tanggapin. Kaya mo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ikaw ang nagligtas sa akin. Tinupad mo ang pangako ni tatay nang walang ibang gumawa. Sa'yo to. Ginugol niya ang 30 taon sa maliit na apartment sa Baguio. Nagbabayad ng utang sa nursing school, nagtatrabaho ng double shift sa ospital. Deserve niya ang lugar na may magandang liwanag at gwardya at mga kapitbahay na nagdadala ng cookies tuwing Pasko. Ang feature sa Tatler Homes ay nagdala ng 3 bagong high-profile clients. Ang team ko ay lumaki mula sa 4 na tao papuntang 7. Nag-engage kami ni Marco sa isang tahimik na Martes ng gabi. Walang palabas, walang audience, kaming 2 lang at ang singsing na pag-aari ng lola niya. Bumuo ako ng pamilya, hindi yung pinanggalingan ko, kundi yung pinili ko. Si Patricia, si Marco, ang roommate ko nung college na pinatulog ako sa sahig noong mahihirap na taon. Ang una kong boss na naniwala sa akin bago ako naniwala sa sarili ko. Tumatawag ang nanay ko minsan 1 buwan. Maikling usapan, mababaw lang. Hindi na siya nagtanong ulit tungkol sa kondo. Ang negosyo ni Ricardo ay naging stable din kalaunan. Nagkaroon ng totoong trabaho si Dennis ayon sa chismis, sa sales daw. Kung nagbago ba talaga sila o natuto lang magtago ng tunay na ugali, hindi ko masabi. Hindi na mahalaga. Ginugol ko ang maraming taon sa paghihintay na mahalin ako ng nanay ko sa paraang kailangan ko, na piliin ako, na patunayan na may halaga ako. Ang naintindihan ko sa huli ay mali pala ang tanong ko. Ang tunay na tanong ay, hindi kung karapat-dapat ba akong mahalin, kundi kung kaya ba niyang magmahal. Minsan sa gabi, nagsusulat ako ng mga liham na hindi ko ipapadala. Ang isang ito ay para sa 16 na anyos na batang babae na nakatayo sa hallway. Sinasabihan na hindi siya karapat-dapat sa 400,000 piso na investment. Mahal kong Tess, alam kong takot ka ngayon. Alam kong nakahiga ka sa maliit na kwartong yun
na may mansa sa kisame. Nagtataka kung tama ba ang lahat tungkol sa'yo. Kung wala ka nga bang kwenta, gaya ng ipinaparamdam nila. Hindi totoo yun. Ang mga taong dapat sanang puprotekta sa'yo ay pinili ang sarili nila. Kabiguan nila yon, hindi sa'yo. Ang kawalan nila ng kakayahang magmahal ay hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng mahalin. Malalampasan mo ito. Higit pa sa pag-survive, bubuo ka ng isang magandang bagay mula sa mga guho. Hindi ito magiging madali. Magkakaroon ng mga gabi na iiyak ka hanggang makatulog at mga umaga na hindi ka sigurado kung kaya mo pang magpatuloy. Magpatuloy ka pa rin. Isang araw, tatayo ka sa isang kwartong puno ng mga tao na naniniwala sa pinakamasama tungkol sa'yo at sasabihin mo sa kanila ang totoo nang hindi kumukurap. Maglalakad ka palayo ng nakataas ang noo at buo ang puso. At maintindihan mo sa wakas na ang pagtanggap nila ay hindi mo kailanman kailangan. Ang kailangan mo ay ang permisong maniwala sa sarili mo. Ibinigay na yon ni tatay. Ang iba ay nasa sayo na. Isinara ko ang journal at tumingin sa labas ng bintana sa lungsod na nakalatag sa ibaba. Sumisikat na ang araw sa ibabaw ng BGC, kulay rosas at ginto at puno ng pag-asa. Tama ang tatay ko. Lumipad ako ng mataas, hindi dahil sa perang iniwan niya, kundi dahil tinuruan niya ako kung ano ang itsura ng tunay na pag-ibig. Pasensyoso, hindi makasarili, walang kondisyon. Yun ang mana na mahalaga. Hindi pera sa bangko, kundi ang malalim na kasiguraduhan na karapat-dapat akong mahalin ng tama. Natutunan ko yon sa isang lalaking 12 taon nang wala. At dala ko yon araw-araw. Yan ang kwento ko. Kung nasa isang relasyon ka, kung saan pakiramdam mo ay minamaliit ka, binabaliwala, o pinapaniwala na hindi ka sapat, gusto kong malaman mo ang isang bagay. May karapatan kang magtakda ng hangganan. May karapatan kang lumayo. At hindi mo kailangan ng permiso ng kahit sino para mahalin ang sarili mo. Kung nakarelate ka rito, mag-iwan ng comment. Binabasa ko ang bawat isa. Mag-subscribe at i-hit ang bell kung gusto mo pa ng mga kwentong ganito. Tignan ang description para sa mga katulad na video. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Kita-kits sa susunod.